ang tagapaslang ng halimaw. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, naninirahan doon ang isang magpapalayok at ang asawa nito. Mabusisi niyang ginagawa ang bawat palayok na minimolda nila. Ngunit dahil mura lang ang presyo ng mga ito, halos barya lang ang naiuuwi niya. May 2 anak ang mag-asawa na parehong malalaki na. Layo na lang pangalan ng anak nilang lalaki na talaga namang napakagwapong binata. Pero napakamatakutin kahit sa maliliit na bagay lang. Si Lily naman ang babae na kasing ganda ng isang bulaklak at sadyang napakabait. Mahal na mahal silang dalawa ng kanilang mga magulang. Ang mahal nating mga anak, kung suswertehin lang sana tayo, makakaranas pa sila ng maayos na buhay. Darating din ang panahong iyan, mahal ko. Mabait na bata si Lily kaya magiging maganda ang buhay niya. Pero itong si Lionel, ay nako. Si Lionel? Katunog pa naman ang pangalan niya ng leon pero napakamatatakutin niya, parang kuting. Wala siyang anumang bahid ng katapangan. Ano na lang kaya ang mangyayari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Darating din ang tamang panahon at siyang magiging pinakamatapang sa lahat. Matatakot sa kanya kahit ang mga leon. Ang sabihin mo, ikinakahiya na si Lionel ng mga leon ngayon pa lang. Isang araw, naglilibot si Lily sa kakahuyan habang inaawitan ng mga ibon at hayop. Sa lugar ding yon, may isang mabait na salamangkero ang napadpad. Nakita niya si Lily na umaawit at nahulog agad ang kanyang loob sa taglay nitong ganda. Wow! Naku! Wala nang mas gaganda pa sa gubat na to! Hi! Ikaw magandang binibini. Ngayon lang ako nakakita ng kasing ganda mo. Binigyan niya ng magagandang rosas si Lily at agad din siyang napaibig ng maamong mga mata nito. Isinama ni Lily ang salamangkero sa tahanan nila at sinabi niyang gusto na niya itong pakasalan. Napakabait po niya at nangako po siyang aalagaan niya po akong mabuti. Ngunit sa malayong lugar po kami titira at baka hindi na namin kayo makita pa. Nagulat ang mga magulang niya sa kanyang ibinalita. Ngunit nakita nila na masaya siya kaya agad nilang ibinigay ang kanilang basbas. Maraming salamat sa inyo. Pangako na mamahalin ko siya habang buhay. Tanggapin niyo po ang regalo kong ito sa inyo. Paalam, Ama, Ina, at Lionel. Pangako bibisita po ako isang araw. Sa isang pitik ng daliri ng salamangkero, mabilis silang naglaho. Yumaman ang pamilya ni Lily dahil sa regalo na ibinigay ng salamangkero. Masayang-masaya na rin ang mag-asawa sa bagong buhay nila. Ngunit nalulungkot si Lionel dahil gusto na niyang makitang muli ang kanyang kapatid. Gusto ko na makita ulit si Lily. Wala na tuloy ako makalaro ngayon. Ano kayang nangyayari dun? Nakita niya ang mga tao na nakakumpol sa isang tindero na may tinitinda na kung ano. Lumapit siya para tingnan ito. Teka. Ano meron dito? Mga sapatos at susi. Bakit parang gustong-gusto ng mga tao na mabili ang napakasimpleng bagay na to? Naku, binata. Hindi lang yan mga simpleng gamit. Alam mo bang mahiwagang sapatos at susi ang mga ito? Talaga? Mukha lang naman silang ordinaryo eh. Mukha lang yung ordinaryo. Pero pag sinuot mo ang mga sapatos, dadaling ka nito kahit saan mong gustuin. Gamit ang susi na ito, mabubuksan mo ang kahit anong nakasarang pinto, maniwala ka. Aba, maganda yan Bibiling ko na yan sa'yo. Ito, pwede na ba to? O sige, pwede na yan. Nilagay ni Lionel ang susi sa bulsa niya at sinuot niya ang sapatos. Ngayon tignan natin kung gagana ang mga ito. Maiwagan sapatos, dalin mo ako kung nasan ang kapatid ko. At sa isang iglap, nakarating siya sa bahay kung saan nakatira ang kanyang kapatid at ang salamangkero. Naku po, Lionel? Ikaw ba yan? Lily, kapatid ko. Mabuti nagkita tayong muli. Alam mo bang dinala ako ng swerte ko dito? Pero paano ka nakapunta dito? Dinala ako dito ng mga sapatos. Mahiwaga ang mga ito. Hindi ba ang galing? Mahiwagang sapatos? Ganun ba? Kung gusto mo, magpahinga ka muna dito sa amin. Naku, hindi na.
Gusto ko lang kamustahin kayong dalawa. Isa pa, sabik na akong gamitin ng mga ito para makita pa ang ibang mga lupain. Sabi ko na nga ba hindi mo talaga ako inaalala kahit konti? Kung ganon, bakit hindi mo subukan pumunta sa lupain ng mga kristal? Narinig ko na mabait daw ang haring namumuno doon. Sigurado akong matutuwa yun pag nakita ka. Oo nga! Talagang napakaganda nga ng lugar na yun. Pumunta ka doon, Lionel. Hindi ka magsisisi. Lupain ng kristal? Mukhang magandang ang puntahan yun ah. Eto, dalhin mo ang bolang kristal na ito. Para saan to? Paano ko to gagamitin? Malalaman mo din sa oras na kakailanganin mo yan. Nagpaalam na si Lionel sa kanila at sa kaagad na umalis. Hinihiling kong dalhin mo ko sa lupain ng mga kristal. At nakarating siya sa lugar kung saan gawa sa iba't ibang kulay ng kristal ang nakapalamuti sa bawat tahanan na naroroon. May mga makikislap na kristal din ang nakakabit sa mga damit at buhok ng mga tao. Wow! Napakaganda naman ang lugar na ito. Kahit saan ako tumingin, lahat kumikinang. Hindi ko mapigilan ng pagtitig at mukhang masayahin ng mga tao. Pero sino ba naman hindi masisiyahan kung napapalibutan ka ng magagandang bagay? Ngayon, bibisitahin ko naman ang hari. May iwagan sapatos, dalhin mo ko sa hari ng mga kristal. Ha? Wow! Nasa palasyo na ba talaga ako? Mas nakakamangha pa ito sa mga inaasahan ko. Ngayon, paano ko naman kaya mahanap ang... Ha? At sino ka naman? Ha? Anong... At nakita nga niya ang hari ng lupain ng kristal habang nag-aalmusal kasama ang kanyang anak na si Ruby. Nagulat siya nang makita niya si Lionel. Hindi siya makapaniwalang naroon ito. Sabihin mo, sino ka at paano ka nakapasok sa palasyo ko, ha? Ako po si Lionel Kamahalan. Dinala po ako dito na maiwagang sapatos ko. Narinig ko din po ang tungkol sa karya nyo, kaya po ako naparito. Mahiwagang sapatos? Paano naman gumagana yan? Kailangan ko lang sabihin ang lugar na gusto kong puntahan. At ito na, nandun na agad ako. Nagka-interes bigla ang hari nang marinig niya ang sinabi ni Lionel. Bakit hindi mo muna kami saluhan sa agahan? Ito ang aking anak na si Ruby. Nang makita niya si Ruby, agad na nahulog ang loob niya dahil natatangi ang ganda nito. Siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Ikinagagalo ko po yun. Maiwagang bota, inihiling ko sa'yo, ngayon din. Dalhin mo ako sa upuan, malapit kay Ruby. Oh! Sadyang mahiwaga nga ang mga yan. Gaano ka nakatagal sa kaharian kong ito? May ilang minuto pa lang po ang lumilipas. Pero alam niyo po, napakarami na pong bagay ako nakita sa loob ng ilang minutong yun. Mukhang masaya din ang mga tao dito sa kaharian nyo. Magiging masaya din ako tulad nila. Kung hindi lang ako tumatanda. At kapag nakita ko ng ikasal ang anak ko. Magpapakasal din po ako. Pero tulad ng sinabi ko, magpapakasal lamang ako sa taong makakapatay sa halimaw. Halimaw? Anong halimaw? Ay, ang totoo, masayang naninirahan ng mga mamamayan dito sa kaharian. Ngunit napapawi lamang yon hanggang sa lumubog ang araw. Dahil tuwing gabi, laging dumarating ang halimaw sa bayan para guluhin kami lahat. Walang nakakaalam kung saan ito nakatira at kung paano ito tatalunin. At gusto kong pakasalan ng taong makakahanap at makakatalo sa halimaw. Wala nang iba. Ngayon, alam mo na kung ano ang pinagdadaanan namin. Halimaw ba ka mo? Nakakatakot ba siya? Oo. Napapasigaw sa takot ang sino mang lalaki nakakita sa halimaw na yon. Teka, kung ibang matapang na lalaki, kaya na pumapatay ng gagamba? Kaya kong patay ng daliri ko hanggang ngayon. Ay... Lubhang nalungkot ang kawawang si Lionel sa sinabi ng prinsesa sa kanya. Ngunit gustong-gusto niya mapahanga ang prinsesa, kaya't naisipan niyang subukan ito. Sige, gagawin ko yun. Ako na ang tatalo sa masamang halimaw na yun. Ano? Imposible! Hindi mo ba ako narinig kanina? Walang nakakaalam kung saan nakatira ang halimaw. Hahanapin ko po ang tirahan niya. Maniwala po kayo, Kamahalan. Tatapusin ko na po ang paghihirap niyong ito.
Nang gabi ding yun, habang naghahanda si Lionel, napaisip siya sa mga naging desisyon niya. Ano ba tong nagawa ko? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nakita ko ang halimaw. Bahala na nga. Doon na lang ako mag-iisip ng plano. Kailangan ko maging matapang. Maiwagan sapatos. Dalin mo ako kung nasaan ang nakatirang halimaw. Matapos ang ilang segundo, nakatayo na si Lionel sa harap ng isang napakalaking pinto sa gitna ng masukal na gubat. Sa likod niya ang maraming malalaking halaman na nakasabit sa mga puno. May nakatagong pinto. Kaya pala wala nakakita kung saan siya nakatira. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero nabigo siya. Ayaw niyang bumukas. Paano ko, teka? Yung susi. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang binili niyang susi na makakabukas ng kahit anong pinto. Sana gumana ang susi na to. Pakiusap, gumana ka. Ayos! Bumukas ang pinto at unti-unting bumungad sa kanya ang madilim na daan papasok. Ngayon, papasok na ako sa kuweba. Ito na, harapin ko na ang halimaw. Hindi na ang tatakot ang magiti. Ah! Kaya ko to. Kaya lakas loob na pumasok si Lionel papasok sa madilim at nakakatakot na kuweba. Maingat siyang naglakad papasok doon. Ha? Wala akong nakikitang halimaw. Baka lumabas muna siya. Doon niya nakita ang halimaw na natutulog ng mahimbing. Nakakatakot ang itsura nito at sa sobrang lakas ng hilik niya, nayayanig ang buong kuweba. Ang halimaw, nakita ko din siya. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para talunin siya. Lumakad papalapit sa halimaw si Lionel. Tiningnan niya itong mabuti habang nag-iisip siya ng plano. Nagising ang halimaw sa sobrang lakas ng pagbagsak ng mga bote sa sahig. Nakita niya ang takot na takot at hindi makagalaw sa kinatatayuan na si Lionel. Naku, hindi! Sino ka? Ang lakas ng loob mo pumasok sa kuweba at kambalayan ng tulog ko. Patay! Kinuha ng halimaw si Lionel gamit ang malalaki nitong kamay at pinasok sa malaking kulungan. Isang maliit na taong pumasok sa kuweba ko. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Anong mga mahiga ang ginamit mo? Maging matapang ka, Lionel. Kaya mo to. Kasi po, may bolang kristal po ako na kayang ituro ang daan papunta sa isang lugar na kung saan pwede ako pupunta. May wagang bolang kristal? Pero wala na ding silbihan ngayon at nakakulong ka na. Inisip ni Lionel kung paano siya makakawala sa kulungan. Ngunit bago siya mawala ng pag-asa, nakaisip siya ng paraan. Magiting na halimaw. Oo, ang laki mo nga. Pero kasing lakas ka ba gaya ng sinasabi nila? Isa lang ako manlalakbay. Gusto ko lang malaman mula sa'yo. Malakas? Ako ang pinakamagiting at pinakamatapang na nilalang sa buong mundo. Walang kahit sino man ang gustong umamo sa akin. Nagsisinungaling ka. Paano ka naging ganyang kalakas? Maliban na lang kung hindi talaga totoo ang lahat. Totoong kapangyarihan ang meron ako. Hindi gaya ng pekeng bolang kristal mo. Galing sa puso ko ang aking kapangyarihan na ginawa kong kristal at itinago sa nakatagong kuweba ng kristal sa lupaing ito. Isang kristal na kuweba? Ano naman yun? Isa yung kuweba na puno ng kakaiba at mahiwagang mga tipak ng kristal. Walang tao ang makakapasok doon. At wala kahit sino man sa buong kaharian ang pumunta doon simula nung dumating ako dito. Wow! Lakas mo nga at ang tapang mong halimaw. Totoo yung sinabi mo. Ngayon, itigil na natin ang usapang ito. Kailangan ko nang umalis para humanap ng pagkain dahil talagang gutom na ako. Mamaya, huwag kang mag-alala, kakainin din kita. Lumabas mula sa kuweba ang halimaw at nagsimulang guluhin ang buong kaharian. Habang naiwan sa loob si Lionel, natakot na takot. Ay, salamat. Buti lang nakalis na siya.
At sinabi niya din na dapat ko malaman. Maiwagang sapatos, dalhin mo ako sa kuweba ng mga kristal. Nang buksan niya ang mga mata niya, nasa loob siya ng isang madilim at makipot na kuweba na puno ng mga makikinang na kristal. Iba-iba ang mga kulay ng mga ito at sa sobrang ganda nila, halos nakalimutan na nila yun na lang ang totoong pinunta niya roon. Hindi, may misyon akong gagawin. Kailangan kong mahanap ang puso ng halimaw ng madali. Pero paano? Ang daming kristal. Alin dito ang puso ng halimaw? Maya-maya pa, biglang umilaw ang bolang kristal na nasa kamay niya. Tiningnan niya ito ng may pagtataka. Ha? Kakaiba to ah. Wala namang pinapakitang... Habang tinitingnan niya ang mga kristal sa bola, isa dito ang nag-iiba-iba ng kulay. Ito na siguro ang hinahanap ko. Ang puso ng halimaw. Nakita ko din sa wakas. Kinuha niya ang kristal at itinapon sa lupa. Dahilan para magkapira-piraso ito at maglaho. Nagawa ko! May iwagang sapatos. Dalhin mo ko papalik sa hari ng lupain ng kristal. Nako po, Ginoo! Nagulat naman kami sa pagdating mo! Mahal na hari, prinsesa, nagawa ko na po. Natalo ko na din po sa wakas ang halimaw. Talaga? Totoo bang natalo mo na ang halimaw? Opo, kamahalan. Ligtas na po ang lupain nyo at hindi na po siya muling manggugulo pa. Kung ganon, ipagdiwang natin yan ngayon. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit may isa pang bagay na kinakailangan bago ako maging tuluyang masaya. Ruby? Dahil natalo niya naman ang halimaw at gaya ng ipinangako ko, masaya akong pakasalan ka. Kinabukasan, matapos magpaalam sa magulang, ikinasal ang prinsesa at si Lionel na tinawag nilang tagapaslang ng halimaw. Mahal na prinsesa, matapang naman ako, hindi ba? Nabatay mo ang malaking halimaw na yon. Kaya oo naman, matapang ka. At napakaswerte ko na isang matapang na gaya mo ang mapapangasawa ko. Masaya din ako na pangasawa ko ang isang maganda at mabait na gagamba!